Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, naglinis na tayo sa lahat ng pisa mga boss. Ito pala yung gawin nating molding mga boss sa ibaba. Kumbaga mga boss, yung baseboard niya sa ibaba. Yan, kapal niya mga boss, 1 and 1/2. Para maganda naman tignan, hindi gaano kalaki. Pangit naman tignan yung malaki mga boss. Meron pa siyang 3/4, tapos 1 and 1/2. 2 and 1/2 na mga boss. Then sa bandang itaas mga boss, yung crown niya, ang kapal natin nilagay mga boss, 3 inches. Tapos meron pa siyang baseboard sa ilalim ng 3/4. 3 and 3/4 lahat makikita sa crown niya. Hindi na napangit tignan, maganda na tignan mga boss kasi malapad yung crown. Ito mga boss, yung lahat ng pisa mga boss, kailangan natin linisin. Para iisa lang yung pag-router natin, iisa lang yung pagtrabaho, hindi na tayo pabalik-balik. Kasi yung maglinis ka lang ng konti, hindi mo nilinisan lahat. Dapat lahat ng mga pisa, linisan natin para iisa lang yung pag-router natin. Then katulad ng sinasabi ko mga boss, yung paglinis natin mga boss, dalawang side lang. Kasi idadaan pa natin sa banso. Ang banso lang ang bahala sa pagka-pika side mga boss. Siya lang ang naglagay ng sukat. Ang banso mga boss, meron siyang guide. Dapat yung gilid ng kahoy, ipilit mo lang sa guide, hindi na yan kikibo. Parehas-parehas lang yung sukat niya. Katulad ito mga boss, merong guide. Yan sa gilid mga boss, na kailangan nakadikit lang sa banso, sa guide. Para yung sukat ng kapal ng kahoy, hindi walang maliit at walang malapad. Kailangan nakadikit lang palagi sa guide mga boss para parehas yung sukat sa lahat. Katulad dito mga boss, nakadikit lang sa guide, pantay yung sukat ng mga boss. Ito yung diskarte mga boss pag advantage ka kung meron kang banso, dahil ang dali lang sa trabaho. Itong mga baluktot mga boss na meron tayong i-DIY mga boss, katulad dito mga boss, baluktot na kahoy. Lagyan na natin yung glam mga boss sa bandang baluktot mga boss. Lagariin natin ng hanggang gitna. Tapos lagyan natin ng kahoy mga boss. Ito mga boss, ito yung mga kahoy nga baluktot mga boss. Pilayan lang natin. Tapos lagyan natin ng clam sa unahan. Yung nilagari natin mga boss, medyo nabibiyak siya. Nabibiyak siya, lumalaki yung dinaanan ng lagari. Yung gaywang niya mga boss, lumalaki. Tapos mga boss, para hindi na siya babalik mga boss, lagyan natin ng katulad ito mga boss, kunya. Kung anong kahoy ito mga boss, siya rin ang gigamit natin ng kunya. Tulad nito mga boss, yung kunya natin kailangan ng masikip, hindi yung malugak. Yung lugak, kailangan masikip yung kunya natin mga boss para hindi na siya babalik. Lagyan natin ng glue, tapos gamitan natin ng martilyo. Ito mga boss, hindi na ito babalik mga boss kaya mayroon ng kunya. Tignan nyo mga boss, yung baluktot naging matuwid. Ito yung diskarte mga boss kung paano natin ituwid. Katulad dito mga boss, na matuwid na mga boss, linisin na natin. Ito mga boss, aabot na siya sa sukat ng ating gusto. Kasi yung bago natin pinsahan ito mga boss, yung layout ng cabinet mga boss, yung mga sukat ng mga baseboard at saka sa crown, mayroon ng sukat. Doon tayo nagbabase mga boss. Dahil yung kahoy natin mga boss, yung baluktot, kailangan natin ng pilayan para hindi siya maging matuwid. Kasi kung linisin natin mga boss yung baluktot, hindi na aabot sa ating sukat. Sayang ang kahoy.
meron na tayong mga naka-layout yung sukat, dapat doon tayo magbabase sa ating mga kahoy mga boss. Kaya hindi naman yan hindi naman makikita mo sa kahoy mga boss yung hindi naman yung sa masiguro yung kahoy nga hindi siya pag cutting natin hindi siya mabaluktot. Meron ding mabaluktot mga boss kasi yung kahoy mga boss pag i-cutting natin ng boss sa banso gagalaw na yan. Then pagkatapos natin linisin lahat mga boss, ito mga boss, ito yung diskarte paglagay ng body filler mga boss. Ito mga boss, ito yung mga butas-butas sa mga mulabi mga boss. Meron ng madumi, ginamitan natin ng steel brush para matangtang yung dumi. Ito mga boss, ito yung ginamitan natin ng pako mga boss. Nilagyan natin ng pako para yung body filler hindi siya matanggal. Pagkatapos mga boss, ginagamitan natin ng tigib, nilagyan natin ng spike yung sa ilalim para yung sa ilalim ng butas mga boss lagyan natin ng spike para siyang meron siyang kahoy nga naka-spike, hindi na siya matatanggal. Kakapit yung body filler dyan mga boss, hindi siya matatanggal. Ito palang ginamitan nating pako mga boss, yan ang hindi daanan ng router. Kumbaga mga boss, yung pang molding hindi yan daanan. Pag madadaanan sa router mga boss, hindi kailangan natin lagyan ng pako kasi yung bit natin masisira. Ito mga boss, ito yung madaanan ng router, nilagyan natin ng spike. Din ito mga boss, hindi ito dinaanan sa router, lagyan din ng pako. Ito lang diskarte mga boss, kailangan linisin natin. Tapos yung madaanan ng router, lagyan natin ng spike para yung body filler kakapit, meron siyang spike. Yung pagtigib natin mga boss, yan lang ang pag-spike, ito lagyan natin ng spike para kakapit siyang body filler sa kahoy. Ang importante mga boss, linisin yung mga dumi-dumi sa loob mga boss para yung mga butas sa tugas sa mulabi mayroong madumi, kailangan ng gamitan ng steel brush para yung body filler mga boss kakapit sa kahoy, hindi sa dumi. Ito lang po yung diskarte mga boss, yung paano natin para matibay at saka pulido nga paggagawa. Kailangan natin lagyan ng body filler mga boss bago natin rutiran kasi yung bit mga boss ng router, yung paggamit natin ng router mga boss, kung mayroong mga butas masisira yung molding natin mga boss kasi mayroong butas dyan siya kumbaga mga boss, yung bit natin dyan siya hindi na siya gagalaw, dyan siya sa butas. Kailangan ng lagyan ng body filler para diretso yung bit natin, yung bearing hindi siya masabod sa butas mga boss. Ito yung mga kahoy natin yung ginamit mga boss, sinala natin ito yung mga hindi masyadong butas, yun ang ginagamit natin kasi mahirapan tayo mga boss kasi yung itong mulabi mga boss ang maraming butas. Meron tayong kahoy nga pinili-pili natin nga yung hindi ganong butas, yung ginagamit natin pang molding, pang crown. Tulad dito mga boss, hindi gaano madami yung butas. Ito mga boss, ito nang finish natin mga boss, ito na yung gamitin nating baseboard sa bandang ibaba mga boss. Ito ginamitan natin ng router, ito na yung molding.
So mga boss, dandahan lang tayo sa pag-router mga boss kasi sabi ko mga boss, sobrang tigas. Ito po yung bit natin mga boss, ito yung design niya mga boss. Medyo hindi nyo makikita pero yan ang design. Kailangan ng dandahan mga boss kasi mabibiyak yun kung masyadong pag-travel natin ng router, masyadong mabilis. Yung dinaanan ng router magrarap, pangit tignan. Yan, kailangan nito mga boss yung malinis kasi ito yung baseboard niya sa ilalim. Kailangan hindi pangit tignan. Tulad nito mga boss. Ang kulangan nito mga boss, gamitan natin ng grinder de liha at saka mano-manong pagliha. Tulad ng sinabi ko mga boss, dapat linisin natin lahat para isa lang pag-router. Kasi ang pag-router nito mga boss, hindi lang isa yung pagdaan natin. Maraming beses tayo magdaan ng paggamit ng router, ng magpalit-palit ng bit. Kailangan yung anong bit na gagamitin mo sa lahat, tapusin mo lahat bago magpalit ka ng bit para kasi boss, isa lang ang router natin. Mahirapan tayo kung dalawa, mas okay. Iisa lang, kailangan ng kung anong bit na gagamitin, tapusin lahat at saka magpapalit. Ito mga boss, abangan sa pagkabit nito mga boss. Malapit na tayong magbuo ng hanging cabinet mga boss. Abangan sa pagkabit nito mga boss. Pagkatapos nito, linisin natin at saka gamitan natin ng grinder de liha. Hanggang dito lang mga boss. Maraming salamat.